itong prayer na ito. At sa novenang ito, tinataas ko sa intercession mo, St. Joseph, ang Christ Family Prayer Group. Yung mga nakaka-attend po at hindi po nakaka-attend, si Brother Elson, si Ate Emily, ah, si Ate Luz, ang mag-asawang si Brother Al at Sister Karina, si Ate Emma, si Brother John, at si Sister Kete at si Sister Jessica. Glorious Saint Joseph, foster father and protector of our Lord Jesus, to you do I raise my heart and hands to ask for your powerful intercession. Please obtain for me from the kind heart of Jesus the grace and help I need for my spiritual life and my earthly journey. I also humbly ask for the grace of a happy death and for the special favor I now implore. Kasama din po namin sa prayer si Don Don at ang kanyang wife na si Clara at ang kanilang anak na si Didi. Guardian of the Word incarnate, I am so hopeful and confident that your prayers on my behalf as si Sister Dipo will be graciously heard before the throne of God. Dearest Saint Joseph, through the love you bear for our Lord Jesus and for the glory of His name, please hear my prayer and obtain my petition. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Para doon sa mga ibang nakikinig na kunyari nagsasalita kayo tapos biglang may gustong tanungin na question, itataas lang ang kamay o para makakapagtanong yan. Kasi pag gusto nakakahiya, Bishop. Gusto nakakahiya pag meron kang gusto itanong. Parang nai-interrupt ka namin eh. Opo, okay lang po. Okay lang po. Okay lang po. Para sa mga nakakarinig, okay lang daw ka, Bishop. Opo, oo. Salamat, Bishop. Thank you po. Thank you po. Oo. So yung last time po, ang topic po natin, yung Catechism of the Catholic Church. Ang topic po dun ay prayer, no? Ginagawa naman po natin yan eh. So ang ginagawa ng Catechism, parang binibigyan tayo ng guidelines, no? Yung tanong ni Ate Emily, ano ba yung salitang Catechism? Sinabi natin parang ito po isang course, no? Kung parang isang study guide. Maliit na kurso, no? Parang summary na kailangan po lahat ng Katoliko ay dumadaan sa Catechism of the Catholic Church, no? At usually binibigay ito sa school, sana sa school. No, sa school tapos sa mga sermons ng pare at kung may mga pagbisita sa mga bahay ay kahit na isang portion ng Catechism ay may paliwanag. Nung dati po kasi alam ng mga Katoliko ang Catechism nila. Kaya biglang nagkulang na hindi na ituturo. Kaya maraming Katoliko hindi alam kung ano yung Catholic faith, no? Kaya itong mga Bible study natin, yung mga nasa TikTok, lahat po yan ay patungo sa Catholic beliefs. Kaya ginagamit ni Lord yung ating platform, itong YouTube, sa mga TikToks, o sa mga kanta ni Brother Aldrin, at yung mga post ninyo, para yung ating Catholic faith ay may paliwanag, no? At kung may mga tanong, may mga objection sila, ayun na isang paraan para yung mga non-Catholics o yung mga hindi rin naliliwanagan ay mabigyan ng grace na makapag-isip sila, tanungin ang sarili nila kung sila ay nasa tamang pananampalataya. No, kaya wini-welcome po natin ang lahat ng mga kahit na hindi maganda ang pagkasabi nila, pero the mere fact na na-touch sila sa kanilang tanong, yun ay grace ng God, no? Para makapag-isip din sila. Kasi lahat naman tayo kasi sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So yung truth, nakafocus puro sa truth, no? Kaya yung dapat ipag-pray natin kasi naging problema rin yan ni
nung 13th century, may prayer siya, no? Yung isang saint nagkaroon ng heresy. Sa kanyang pagpipreach, walang na ano, walang nako-convert. Kaya pumunta siya kay Mama Mary, tinanong niya kay Mama Mary, ano ang gagawin niya? Sabi ni Mama Mary, maliban sa preaching mo, ipag-pray mo sila and pray the rosary, no? Kaya magmula noon, ang daming conversion sa Catholic faith. Kasi yung ginagawa nung saint na yon, nakalimutan ko lang pangalan niya ngayon, maliban sa kanyang pagpipreach, pinagpipray niya yung mga taong nakikinig sa kanya at ang gadasal ng rosary. Nagkakaroon ng exorcism sa kanyang pagpipreach. Kasi sa tingin niya kasi, yung mga nawala sa katolikong panampalataya, sila ay na-enslave ni Satan, no? Nakalagay sa 2 Corinthians 4:4 eh. Yung the God of this age has blinded their minds to see the light of truth. Kaya ganun dapat ang pananaw natin sa mga non-Catholics. Whether their reactions ay maganda o hindi, ipag-pray natin sila kasi na-enslave sila ng God of this age, no? Na-enslave sila ni Satan, no? Para hindi makita ang light. And the light is Jesus Christ, no? Kaya pag-pray natin sila for their conversion. Ayun po yung isa sa mga goals natin ng Christ Family Prayer Group, aside from the conversion ng mga heretics, yung ating lumago tayo sa ating pananampalataya at lumalim ang ating relationship kay Jesus, no? Kaya ngayon, itong Catechism of the Catholic Church, ito'y isang pagpapalalim sa ating spiritual life, especially sa ating prayer life, no? Kung babasahin ko nga yung Psalm 42 verses 1 to 2, nakalagay po rito, as a deer longs for flowing streams, so my soul longs for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and behold the face of God? Yung mga Protestant dati na naging Catholic converts, isa po ito sa mga favorite prayer nila sa Psalm 42 verse 1 to 2. Nabigyan sila ng hunger for prayer. Kaya minsan pag we feel dry in prayer, let us pray this Psalm 42 verses 1 to 2. Na magkaroon uli ng longing ang ating heart to pray to the living God. And we want to behold the face of God. No, kasi normal po sa spiritual life natin, minsan nagkakaroon ng dryness, no, sa prayer life, no? Natalakay na rin po yan ni Bishop Lito, no, sa kanyang Catechism of the Catholic Church. Pero isa pong way ito. Psalm 42, 1 and 2, 2 verses lang po. Mabigyan tayo ng grace to long. Kasi yun pong prayer, longing. No? Longing for God, no? Minsan wala po yung longing for God. No? Maraming dahilan, no? Maraming pagod tayo, o maraming bumabagabag sa ating isipan, o marami tayong problema sa ating hinaharap sa buhay, o maraming may sakit tayo, o maraming kadahilanan. Kaya nagkakaroon tayo ng dryness sa prayer. Bishop. Kaya itong psalmist, opo. Parang sige po, may tanong po kayo? Parang dyan po galing yung kantang As the deer panted for the water. Opo. Opo. Yun yan. Opo, oo. Nag-compose niyan isang born again group, no, na parang Maranatha ang gumawa niya, no, noong 1980s. Napakaganda po ng song na yun, no. Kung may YouTube kayo, pakinggan niyo po, no. Siguro maganda, Sister Jessica, paki-post po sa group chat natin yung YouTube na yon.
Napakagandang prayer po yun. Kasi ayan po yung prayer longing for God. May mga times tayo, there was a time in our lives na talagang napakatindi ng longing natin for God. Pero may mga dumarating tayo sa panahon na minsan dinadrag natin ang ating sarili para mag-pray, no? Which is good kasi nakalagay naman sa 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight, no? We live by faith, not by feelings. Kasi habang lumalalim ang ating prayer life, ang ating faith, we do not depend on feelings but on faith, no? Pero kailangan pa rin natin ng konting push kay Lord, no? Yung kanyang grace. Kaya itong Psalm 42 verses 1 to 2, no? Magandang binabasa lagi po to, no? Na magkaroon tayo ng longing for God, no? And even in our Bible study, no? Even in our personal prayer time, kailangan po natin to nung Psalm 42 verse 1 to 2 na sinasabi po ng Catechism of the Catholic Church na sinasabi diyan, prayer is a gift. Yung Catechism of the Catholic Church medyo lumalim siya sa kanyang late development kasi ang call din ng Catechism of the Catholic Church there will come a time in our prayer life that it is more of contemplative. Kasi ang prayer kasi pwedeng vocal yung sinasabi natin, yung binabasa natin, pwede rin meditative. Meditative, ibig sabihin, kukuha tayo ng ilang verses lang. Parang ginagawa ko po sa Facebook, mga 1 or 2 sentences lang, no, para makapag-meditate, no? Meditative po yun. Meron din ikatlo, tawag na contemplative. Ang contemplative, ito yung minsan pag bisita tayo sa Blessed Sacrament, wala tayo sinasabi. We are just before the presence of God, no? Ayun po issue ng contemplative. Mamaaring babasa lang tayo ng Word of God, no? Tapos, it is already God working in us, no? Yung mga saints, usually mga contemplative na mga prayers nila, no? Contemplative. Mga Pink Sisters, yung mga Pink Sisters, yung napupuntahan natin sa Tagaytay, o mga, halimbawa, yung mga Carmelite, mga contemplative yan hindi lang vocal prayers. Vocal prayers sila pag binabasa na yung mga psalms, tapos nag-meditate sila, pero meron silang contemplative prayer, no? They spend 1 hour contemplative, more of experience the love of God. Ito po yung Psalm 42, no? My soul thirsts for God. Hilingin po natin yung grace na yan. My soul thirsts for God. Kasi minsan nawala po yung thirst natin for God, no? Maganda rin po yun, no? Dahil para ma-realize natin that the initiative of prayer always comes from God. Ayan po difference natin sa... Sige po, kung may tanong po kayo, no? Lang po, no? Pwede po kayo sumingit o pwede kayo mag-share, no? Kaya yung thirst for God para ma-sustain natin, para maging alive yung prayer life natin. Kasi minsan mapapansin nyo yung mga contemplative, di ba? Pupunta kayo sa kanila, they pray 6 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock midnight, tapos 3 o'clock in the morning, tapos 6 o'clock in the morning. Ganyan po mag-pray mga contemplative, no? Ano po yun? Minsan, gustong-gusto nila mag-pray, minsan nag-struggle sila. Pero they are given that grace. Kaya nga lagi nag-start ang prayer nila, "Oh God, come to my assistance." Tapos sasagot nila, "Oh Lord, make haste to help me." Ganun po sila every time they pray. Ayun lagi ang start ng prayer nila. "Oh God, come to my assistance." No? Tapos ang sagot ng community, "Oh Lord, come haste to make oh Lord, come in haste to help me in praying." Kasi po, the church, tayo po, first and foremost, sinishare ko po yan sa mga kaparian, the church is first and foremost a praying community. No? Ayun po ang ating katangian, no? First and foremost, the Christ Family Prayer Group is a praying community. Ang bawat isa po sa atin, si Brother Elson, si Brother Al,
Aldrin, si Sister Karina, si Ate Emily, si Ate Emma, si Brother John, si Sister Kite, si Sister Jessica. Lahat po tayo is a praying community. Ayan po ang unang identity natin. Ngayon, itong praying community, the enemy or even our human nature na may tendency na wag mag-pray, kailangan we beg the Lord for that grace. Binang Psalm 42 verse 1 to 2, my soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and behold the face of God? Ayan lang po yung sinasabi ng Catechism of the Catholic Church na yung mga Christians, no, especially mga Catholics, ang identity po natin, we are a praying community. Ang good news, ang sinasabi ng Catechism, we can pray at all times. At all times we can pray. No? We pray as we live. No matter what we are doing, as long as it is done in agreement with God's will in any given situation. No, maganda po yan, no, sinabi ng Catechism, no? We pray as we live. We pray as we live. Halimbawa, ang situation ngayon ni Ate Emily o ni Sister Luz o ni Sister Jessica o nasa bahay lang lagi o si Brother Elso, no? Nasa bahay kayo lagi. You can pray at home. We pray as we live no matter what we are doing. As long as it is done in agreement with God's will in any given situation. O si Brother Aldrin at Sister Karina o si Brother John din, si Brother John habang nagkatrabaho. You can pray as you live no matter what you are doing. So in your prayer, ayan po yung lagi natin sineshare beforehand, no? Yung 1 Corinthians 10:31. Whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. So we can pray at all times. Ang ginagawa ng Catechism of the Catholic Church, para binibigyan niya ng ng support yung atin ng ginagawa. No, what you are doing, sinasabi ng Catechism of the Catholic Church, that is prayer. Kasi wala namang masama sa ginagawa mo, sa pagluluto mo, sa paglilinis mo, sa paglalaba mo, o sa pagtulog mo pag nasa bahay ka lang. O pag nagkatrabaho ka. O nagkatrabaho pa si Brother John, nagkatrabaho pa si Brother Aldrin, si Sister Karina, o si Ate Emma. No, nasa bahay lang siya, o naglalakad, o nag-mall, o nagpapacheck up sa kanyang sakit sa hospital. These are situations where you can pray. You can pray at all times, no? Ito yung good news eh. You can pray at all times, no? Whatever yung feelings mo, no? When sometimes you feel dry or sometimes you feel encouraged to pray, you feel walang pakiramdam na magdasal, or you feel sometimes discouraged, whatever, you can pray at all times, no? Halimbawa si Brother Do, he can pray in his situation, sa kanyang sickness, ang dami niyang sakit. I can imagine si Brother Don, ang dami niya naramdamang feelings. Alam niyo, iba po yung tao may sakit. Ngayon, yung classmate ko ngayon, nung classmate ko nung high school, no? Nasa siya ngayon, nasa ICU, sa St. Luke's, na stroke. Dati siyang naoperahan sa puso, ang dami niyang sakit. No, sinasama ko siya sa misa everyday, pero ma-imagine mo yung kanyang yung kung ano man nararamdaman niya, no? So yung buong class namin pinagadasal siya, no? Ang pangalan niya si Bert, no? So huling kita namin sa nung last December sa bahay nila, no? Ang dami niya sakit na. So Bert can pray as he lives no matter what he is doing. Ngayon wala siyang ginagawa, nakahiga lang, no? Kaya whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. No? So we pray for comfort and strength, no? Iyon po prayer natin kay Don at sa lahat ng community members natin na mayroong sakit, no?
Ganun din po, no? Kahapon tumawag sa akin yung friend ko nung 1985, no? Nahanap niya ako sa Facebook. Nasa States 82 years old na. Nahanap niya ako sa Facebook. Kaya nag-usap kami, more than 1 hour. No, ang dami pa lang kasamahan namin namatay na. No, yung kanyang wife na-stroke na rin. Pero hanggang ngayon, since 1980s, nasa charismatic renewal siya. Catholic charismatic renewal, no? Kaya ano siya, yung grace ng God yun. Ang pinagsamahan namin, ano lang, simpleng-simple. Noong 1983, nung na-assign ako sa Mindoro, inimbita ko siya para mag-talk siya ron, charismatic renewal, twice. Tapos, nung pumunta ako ng States, 1985, nakita niya ako. Tapos, nag-form kami ng isang community, maliit lang, no? Hanggang umalis ako sa States. Tapos, pinagpatuloy pala niya. Hanggang marami na namatay. Kakaunti lang ang buhay sa kanila. Kakaunti lang. Wala ata 5 na lang eh. Oo. Pero nakakatuwa ron, yung grace ng God patuloy sa kanila. No? Tapos yung mga anak nila ay active din sa church. No? Mga iba deacons yung kanilang mga anak. Tapos nung malamang bishop, gusto magpa-ordain ng pare. Sabi ko, wag na lang, okay na kayo sa Roman Catholic Church. Pag pumunta pa kayo sa Eastern or sa Old Roman, marami pa kayo makakaaway. Sabi ko, diyan na lang kayo. The Lord is using you. Kaya tuwan-tuwa naman. Kasi uuwi sana sa Pilipinas para magpa-ordain sa akin. Sabi ko, wag na lang, sabi ko. Mas maganda na dyan, sabi ko. Sabi nila, paano kung mag-misa ka lang? Sabi niya, hindi na kami lalabas para wala kaming kaaway, mag-misa lang sa bahay. Sabi ko, walang problema yon. Pero sabi ko, mas maganda, dyan na lang kayo. Sabi ko, dahil the Lord is using you in the Roman Catholic Church. Kasi marami rin sa States, marami nang lalamig. Sabi ko, maganda yan, sabi ko. Tapos yung mga anak nila, mga bata pa yun, mga nasa 30s. Sabi ko, maganda yan, ginagamit ni Lord, no? Kaya, whatever is your situation, the Lord will be using you, no? Maring sa trabaho, maraming, ayun ang sinasabi ng Catechism of the Catholic Church, no? You can pray at all times. Ayun po, I underline nyo, no? You can pray at all times. Kasi yung work mo, nagiging prayer na yun kasi para kay Lord eh. Kasi mga iba sinasabi, yung prayer ko, yung work ko, prayer ko na rin eh. Tama ba yun? Tama yun, basta ino-offer kay Lord. No? Kasi mga iba, nag-work kasi tapos di may ino-offer kay Lord. No? Tapos yung work nila, hindi naman sang-ayon kay Lord. Kaya hindi prayer yun. Dapat yung work mo, isang ayon kay Lord, no? Para maging prayer, no? Ngayon, tinalakay na rin natin yan sa Catechism. Prayer is personal and communal. Naalala mo, Brother Aldrin, yung sharing mo na personal prayer, no? At yung kino-quote mo, Matthew 6 verse 6, no? It is personal. When you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is with you in secret. And your Father who sees what is kept secret will reward you. Ayun po yung sharing dati ni Brother Aldrin, kung ma-share natin, no? That prayer is personal. No? So, kaya may personal prayer tayo. When we wake up, nagpipray tayo personally kay Lord, no? So, prayer is both personal, Matthew 6:6, and communal, community. Nagdadasal tayo sa community, no? Acts 2:42, yung communal, no? Basahin ko yung prayer is communal. Acts 2:42. They were faithful to the teaching of the apostles, the common life of sharing, ito po yung fellowship, the breaking of bread, ito po yung misa, and the prayers. Ito yung mga prayer meetings, no? Acts 2:42. Kaya, ang sinasabi ng Catechism of the Catholic Church, prayer is both personal and communal. Kasi mga iba kasi, pinag-aaway yung personal at communal. Mga iba din, sabi ng Bible, personal. I-quote nila yung Matthew 6:6. Yung mga iba sabi na, no, kailangan communal, community. Quote nila Acts 2:42. Ang tamang sagot ng Catholic Church, it is both personal tsaka communal. Kasi yung personal, nakakatulong
sa communal. At yung communal, nakakatulong sa personal. Mapansin nyo po yan. Gumaganda ang prayer group, ang prayer community, kapag individually nagdadasal tayo. At minsan kapag nangihina tayo, o medyo kulang ng ng strength, no, or comfort, yung prayer ng community nakakatulong sa atin. Kaya it is both personal and communal, no? Kita niyo nakalagay dito, they were faithful to the teaching of the apostles. Tanungin mo ano yung teaching of the apostles? Ayan po yung catechism of the Catholic Church. Kasi marami sa mga prayer groups ng non-Catholics, may mga teachings sila. Pero yung teachings nila, hindi po teachings ng apostles yun. Kaya kung tatanungin niyo, maraming prayer groups, ang gaganda ng mga teachings nila. Ang tanong lang, are there teachings of the apostles? Ang teachings of the apostles po kasi, ayan po yung mga turo na galing sa mga apostoles na ipinasa sa simbahan magmula ng time ni Christ, ng apostles, hanggang 2026. At makikita po natin ang teachings of the apostles nung fullness nitong kabuuan sa Catechism of the Catholic Church, no? So Acts 2:42. They were faithful sila sa teachings of the apostles. Kaya yung po yung sinasabi ko sa mga non-Catholics. Aside from sinasabi ko the Bible alone theory is wrong, sinasabi ko sa kanila, you are not faithful to the teachings of the apostles. Kasi ang teachings of the apostles, nakalagay po yan sa Catechism of the Catholic Church. No? So, ni-refer ko lagi sila sa Acts 2:42. Kasi akala nila, yung mga teachings nila sa church nila, yung mga teachings of the apostles. No. Ang teachings of the apostles, kung nag-agree sila sa teachings ng Catechism of the Catholic Church. Otherwise, they are not teachings of the apostles. They are man-made teachings. They become heresies. Maling turo. Kasi paano masabi na maling turo yan? Kaya sa Bible nakalagay false prophets, false teachers. Di ba? Meron din false apostles, sinasabi. Paano malaman ng false apostles? False teachers, false prophets. Kasi nakalagay dito sa Acts 2:42, they were not faithful. Dapat faithful ka sa the teaching of the apostles. Faithful ka dapat, no, sa teachings of the apostles, no? Ayan po ang catechism. Ayan po ang halaga ng Catechism of the Catholic Church. That we are faithful to the teaching of the apostles, no? Kaya mamaya po i-time uli, siguro maganda rin po Sister Jessica, aside from yung ilagay sa YouTube yung prayer na yung Maranatha, no? As the deer longs, no, for running waters. Pakilagay din po yung Acts 2:42. Acts 2:42, no? Kasi we are talking about the Catechism of the Catholic Church. No? They were faithful to the teachings of the apostles. To the teachings of the apostles. Ito po yung Catechism of the Catholic Church. Kaya kung may mga teachings sa mga non-Catholics na hindi in conformity with the Catechism of the Catholic Church, not in conformity with the teachings of the apostles, their teachings are heretical teachings. Ito ang sinasabi ng Bible na false prophets sila, false apostles, and false teachers. No, that is very easy, no? Kaya nga sinasabi lagi ni John, no? Test every spirit. Test every spirit. No, kaya kahit kayo ay binabatikos, pero 100% sure kayo na ang itinuturo nyo ay teachings of the apostles, teachings of Christ, teachings of the Catechism of the Catholic Church. You rejoice. You rejoice. Bakit? You are in the truth. And you are praying for them that they will also be in the truth of Christ. Kaya, yung joy nyo matindi. Ito yung sinasabi ng naalala nyo yung mga apostles, nung pinagahampas sila at pinagabawalan na magturo. Nakalagay dun, masayang-masaya sila because they were found worthy to suffer for Jesus.
So, ang tanong lang sa atin, are you sure 100% na ang itinuturo mo ay faithful to the teachings of the apostles? Dapat ang Christ Family Prayer Group, masasabi nila, 5 years na tayo eh. Yes, 100% sure that our teachings are faithful to the teachings of the apostles. If you can say that, kahit anong persecution sa inyo, like the apostles, you will rejoice because you are worthy of the teachings. You are worthy of suffering because of Jesus. 100% yan. No, kaya ayan po yung ating tinuturo sa catechism sa ating Christ Family Prayer Group. You are 100% sure. No, hindi 99, hindi 98. Yung mga non-Catholics maaaring 75%, kulang. Kaya they are false teachers, false apostles, false prophets. Pero ang Catholic faithful, ang Catholic teaching sa Catechism ng Catholic Church, 100% sure na they are faithful to the teachings of the apostles. Praise Jesus, no? Hallelujah. No? We can say that. Yes, Ate Emily. Wala naman ako yan. Mag-share lang ako, Bishop. Opo. With regards sa prayers. Opo. Kasi the whole month of June yata, hanggang ngayon, nakapagpa-check up na ako sa doctor ko. Ang daming mga request, ang daming mga laboratories na pinapagawa. Abdominal, Opo. 2D echo, x-ray sa tuhod, at yung mga regular natin, yung blood chem, ganyan, mga ganyan. Anyway, Bishop, so nakuha ko na yung mga results. Kaya lang hindi ko pa nagpapabasa sa doctor ko. Kasi hintay pa ako ng schedule sa July 16 ko. So, ano ko may background? I hope naman hindi naman, I hope Sister Emma won't mind, no? Pag sinabi ko na, sabi ko, Sister Emma, pakibasa mo nga ito kasi alam ko nurse siya. Alam ko nurse si Sister Emma. Pakibasa mo naman to. So, sabi niya, Sister Emma, wala naman ako nakikitang hindi maganda. Pero syempre dapat, pabasa pa rin natin sa doktor. Oo naman, syempre sabi ko. So, pupunta na ako dun sa sharing ko sa pagdadasal. Naramdaman na ba natin lahat dito? Yung pagdadasal kayo, umiyak ka. Yung umiyak ka ng taimtim. After the rosary ko, after ng devotion prayer ko kay St. Martin de Porres, pagkatapos ng meditation ko, nagdasal ako sa kanya. Umiyak ako talaga. Lord, sabi ko, ang dami kong sakit. Ano bang, hindi naman ako nagko-complain. Pero, ang ano ko lang, Lord, syempre yung expenses. Opo. Lord, alam mo naman, wala naman ako, di ba? Alam mo naman, nagpe-pension lang ako. Pero kukunin lahat yan. So, tapos kayo may bago, Bishop, meron akong buko dito sa likod ko. Hindi naman siya pigsa. So, pinacheck ko na nung kay Sister Emma. Sabi niya, hindi, parang ano yan, yung mga regular cyst. Pero dapat tanggalin. So, aside from that, masakit ang tuhod ko. Medyo lalagnat-lagnat na ako ng konti. So, umiyak ako talaga sa kanya. Naiyak ako as I share. Umiyak talaga ako sa kanya. No? Pero pag gising ko kanina umaga, Bishop, ang ganda ng pakiramdam ko. Praise Jesus. Wala masyadong pain yung aking tubo ko sa likod. Pero ngayon, siguro kasi dumidilim, gumagabi. Sabi nila sa mga oldies, pagkagabi, maramdam yung mga pains sa kanila. I don't know, pero papacheck ko na lang sa doctor pagpunta. At ibabalita ko sa inyo. Opo, praise Jesus. Yun lang yung sinishare ko yung power ng prayers. Nandito pa rin. Andito pa rin yung sakit. Pero magaang, Bishop. Magaang. Lalo na pag umiyak ka. Opo. Thank you, Bishop. Opo. Good evening, Bishop. Thank you, Jesus, no? Opo, good evening po, Oo, good evening po. Oo, lahat po sa inyo. Apo, good evening, Bishop. Bali, may tanong din po ako, Bishop. Okay po. Pero hindi naman po, wala naman pong relation dun sa, sa catechism. But, kasi nakikinig po ako ng mga vlogs regarding sa mga si Nas Daily. So, parang meron siya ngayong
yung topic niya, yung parang yung challenge niya, lahat ng mga religion sa buong mundo. So one of those is yung Muslim, which is siya isa Muslim din siya. So parang yung na-topic niya na nag-stuck sa mind ko is yung sabi niya po, though na-research ko na rin po sa Google, sabi niya po, there are 2 billions of Muslim in the world and 1.1 billion 422 million Roman Catholic. So, parang nag-ano lang po ako na sabi ko, mas marami pala talagang Muslim sa buong mundo kesa sa Roman Catholic. So, bali, ang tanong ko lang po, Bishop, though meron naman ng nakalagay na rin sa Google, yung mga kung ilang percent yung ganito. So, ang realization ko, ang ano ko lang parang nag-ano lang sa mind ko na, mas marami palang Muslim. So, parang yun lang, parang, ganun pala, yun po ba ang ano nyo din? Yung parang, doon na sa ano na siya, naka-guide naman na. Kaya lang parang, parang di ako mananiniwala. Opo. Doon, nakasulat naman Opo. siya. Yun lang po. Opo. Una po, Sister Karina, naalala nyo, mga 12 apostles lang, tsaka kaunting disciples si Jesus nag-start. Kita nyo ngayon, ang dami ng Christians. Ganun po yun, kaya tuloy po yung ating evangelization, no? Ang daming mga Christians ngayon pinapatay sa Muslim countries, no? Lalo sa Nigeria, no? Pero yung kanya statistics po ano po, medyo yun, misleading. Kasi sinabi ito na 2 billion yung Muslims. At Roman Catholic Medyo choppy po kayo, Bishop. Medyo choppy po. Okay, no? Totoo na ang Muslim 2 billion. Pero ang Christians ay 2.3 billions. Kasi kasama sa mga Christians, ang mga Protestante at born again. So, kinote lang po niya Roman Catholics. Ang Roman Catholics, 1.4 billion. Pero pag Islaman po dyan, mga Protestant Christians, saka born again Christians, mga evangelical Christians, umaabot po yan ng 2.3 billion. Kaya mas marami pa rin po ang Christians kesa sa Muslims, no? Ayun po yun, oo. Okay po. So parang may description pala siya. In particular, Romans is 1.4. Pero pag sinama yung Protestants at saka yung mga born again Christians. Christianity. Okay. So kumbaga buong Christians talaga po pala. 2.3 billion buong Christians, 2.3, oo. Pero ang ang pinaka-point diyan, yung sabi ni Jesus, go to the whole world and preach the gospel to all nations. Kaya yung ating work of evangelization, nag-start yan sa 12 apostles, tapos at konting disciples lang. Hindi mo naging 1.4 billion o 2.3 billion Christians na. Kaya ang goal ni Jesus, lahat sana may preach natin. Yes. So, ma-preach natin ang gospel sa lahat po, no? Kaya patuloy po tayo mag-pray, no? For the conversion of non-Christians. Kaya di ba ini-encourage ko na po kayo sa inyong di ba? Binigyan ko yung sample paano kayo gagawa sa inyong Facebook, kasi maraming tao, lalo yung mga Muslims, no? O yung mga ibang nakiklaim na si Jesus ay hindi God, pero sabi na Christian sila. Ilagay nyo sa Facebook, 1 sentence, 2 sentences, Jesus is God. Siguro gagawa uli ako ng sample. Tapos kayo na po magpatuloy. Kasi kayo mas maraming reach kaysa sa akin. Kasi kaunti lang naman na-reach out ko. Nyo na. Ilagay nyo na yung 1 sentence yung parang in-example ko po sa inyo. Tungkol sa... Kasi nakalagay naman po sa Google yan mga verses as Jesus is God Oo. Tapos meron kong konting reflection, 1 sentence din, tungkol sa Jesus is God. Tapos yung sharing mo, Ate Emily, sa prayer, i-share mo. Nakalagay doon, no? Di ba? Nakalagay natin. O pwede mo i-pray, Ate Emily. My soul thirsts for God, for the living God. Nakalagay. Tapos sa baba, nakalagay doon siguro, Ate Emily, thank you, Jesus, for your presence in my sickness. Ayun lang, 1 sentence lang. Para makita dito ng mga tao, Jesus is powerful. That Jesus will make His presence be felt by His followers. No, halimbawa, sa sinabi ni Jesus, no, na
na encourage ako. Ayun din ang prayer ko kay Bert, sa classmate ko na maraming sakit ngayon, no? Kasi ngayon hindi siya makausap dahil sa kanyang sakit, nasa ICU siya, no? Acute ICU. So pinagpe-pray ko sila, no? Actually, Ate Emily, ay hindi ginawa ko last week. Nagpa-check up din po ako. Pero dahil ka po sa budget, ang ginawa ko, nagpa-check up ako sa Marikina, for senior citizen. In-interview ako sandali. Ang dali lang, wala pang 5 minutes eh. Tapos binigyan ako ng paper para libre mga blood test ko. After makuha ko yung blood test ko, meron silang doktor din. So pina-check ko sa doktor yung aking result, no? Libo sa mga ganung kasi 'di ba may ipinasa po kasi 'di ba sa Senate, 'di ba? Yung guarantee letter. Kaya pag pumunta po kayo sa senior citizen office ng inyong local government, bibigyan po kayo ng papel at libre po 'yun, oo. Sa akin, nagkataon wala pumipila, kaya 5 minutes lang. Oo. Ganun po ang ginawa ko. Maganda service nila, no? Lalo pag nakita yung senior citizen. Oo, napakaganda na service nila. Kaya ganun po, no? So praise Jesus, dahil nasa edad na po tayo, marami ng mga sakit, ganun din po. Sinasama ko na kay Jesus yung mga aking mga sakit. So ayun naging laman ng prayer ko ngayon dahil nga because of my sickness, no? Marami sa yung mga kakilala ko sa States, no, may mga sakit na rin. Sinare ko sa kanila. Ayun ngayon ang calling ni Jesus sa kanila, no? Kaya maganda po 'yan, no, sa prayer natin. Pangalawa, magkaroon tayo ng longing, no, for Jesus. Pangatlo, yung sinare ni sister Karina, no, na yung mission natin patuloy natin. Kayo nasa Facebook kayo, marami kayong friends, kahit na one sentence lang papadala ko ulit sa inyo, stress nyo Jesus is God. Oo, stress nyo, no? Kasi si Jesus prophet lang sa mga Muslims, no? Pero marami na pong conversion ng Muslims, lalo sa Iran. Kahit pinipersecute, ang dami nang nako-convert doon sa pagiging Christians, no? Pagiging Protestant Christians, Evangelical Christians, born again Christians, tapos Catholic Christians, no? Sa mga ganung lugar po, hindi po nag-aaway ang mga Kristiyano ron. Pare-pareho silang pinipersecute, whether Protestant, Evangelical, born again, o Catholic, no? Doon nagko-cooperate, no? Nagkataon lang tayo kasi nasa area tayo na hindi tayo pinipersecute. Kaya tinutulungan natin yung kaya maraming Protestant converts na nagiging Katoliko sa States. Kasi yung parang ginagawa natin, tinutulungan natin sila. Ngayon dito rin, ganun din ginagawa ko. Ang point ko naman, hindi man awayin sila eh. Ang sinasabi ko lang, para magkaroon silang fullness of truth, no? Fullness of truth, no? Bishop. Ayun na naman, Opo. Nakikita ko po na malaking tulong yung mga dating Protestant scholar, Bible scholar, mga apologetics. Malaking bagay po sila dahil alam nila kung paano sasagutin yung mga Protestante. Kaya marami silang nahahatak. Actually, mas effective sila kaysa sa Katolikong apologetics kasi galing sila doon eh. Kaya alam nila kung ano yung mga susundutin. Ang problema kasi sa States, maraming mga pastors doon na Protestante na gusto maging Katoliko. Pero sinasabi ng mga Catholics doon, dahan-dahan kasi mawalan silang kita. Kasi sa Protestant bilang pastor, meron silang monthly allowance malaki to sustain their whole family. Sa system ng Catholic Church, hindi po kaya wala sa sistema at ng Catholic Church na they will support buong pamilya ng dating pastor na naging Katoliko. Kaya ginagawa ng mga pastor na naging Katoliko, gumagawa sila ng negosyo. Halimbawa po sa Pilipinas, ang isang famous na si Brother Noe Dora, dating Baptist pastor, naging Katoliko. Hirap na hirap siya kasi yung allowance na binibigay sa kanya tsaka love offering ng tao kulang para masustain ang kanyang buong pamilya. Kaya ginagawa nila Cardinal Tagle at mga ibang obispo,
gumagawa ng paraan para itong mga converts na pastor, mga 200 na po sila na pastor na naging Katoliko, tinutulungan nila Cardinal Tagle, nila bishops, para masustain yung buong family. Ganun po, patuloy lang po tayo. Kung ano man ang ginagawa nyo, di ba nakalagay dito, no? Whatever is your situation in life, sabihin nyo, Lord, for my purification, pangalawa, halimbawa, for the conversion of non-Catholics. Gawin nyo po intention yun everyday. Para kisimba kayo, nagadasal kayo. One sentence lang, Lord, for the conversion of non-Catholics. Gagawa na si Lord ng paraan. Gagamitin niya yung Christ Family Prayer Group, gagamitin niya yung mga pastor na naging Katoliko, gagamitin niya yung mga dreams. Kasi mga Muslims kasi, karamihan po naging Katoliko dyan. Sister Karina, karamihan po ng mga na-convert na Muslims, sa dreams. Kasi nagpapakita si Jesus sa dreams ng mga Protestant, sa mga Muslims. Ang pinagdadasal ko, Lord, si Brother Elson. No? Si Brother Elson kasi meron pa siya intention na kung will ng God na makapag-asawa pa siya at makapagtrabaho. Lord, itinataas ko po yun. Kung will niyo po na makapag-asawa pa siya at magkaroon siya ng trabaho, Lord, grant his prayers. Sa ngayon po, ginagrant niyo yung presence mo sa kanyang sickness, na Lord, nagiging active pa rin siya. Sa kanyang situation sa buhay, pinagdasal ko, Lord, may mga sakit na rin po siya. Itinataas ko, Lord, your presence, your comfort and strength. Ganon din po si Brother Aldrin at si Sister Karina. Yung kanilang, may mga sakit din sila, tinataas ko rin po, Panginoon, your presence, your comfort, at yung kanilang hanap buhay, Lord. You bless their work, Lord. Maraming pressure, maraming tension. Bless their work, O Lord. Ganon din po si Ate Edith, sa kanyang sakit din po, at ang kanyang pamilya sa Canada, kanyang asawa, kanyang anak, at ang kanyang son-in-law. Ganon din po yung mga Santos family. Si Sister Renita, Brother John, ganon din po si kapatid nila, si Brother Boy, Brother Reynaldo, si Brother Ronnie, at ang kanilang pamilya, no? Si Sister Che, yung mga anak nila, no? Si Brother Egay, pumanaw na ang kanyang pamilya, no? Yung 4 niyang anak. Sister Jessica, ang pagiging widow, at sa anong plano ng Diyos sa kanyang buhay ngayon bilang widow. At yung mga anak ni Sister Renita at Brother Jan, no? Yung 3, no? Si Sister Joanna, si Brother JC, at si Brother JP, si Brother Paul, yung anak ni Sister Che, at saka ni Brother Ronnie. Ganon din po si anak ni Brother Boy, na babae, no? Ganon din po, Lord, si Ate Emily. Lalo po ngayon, marami siyang sakit na. Yung presence mo, Lord, sa kanya. Alam mo mga sitwasyon niya, kanyang mga anak, kanyang mga in-laws, sila Dondon, si Clara, si Didi. Ang kanilang pagsasama bilang pamilya, Panginoon, no? Si Brother John, na maging malusog pa sa kanyang hanap buhay at sa kanyang concern sa buhay. Ganoon din po si Sister Kite na nasa States, kanyang hanap buhay, ang kanilang relasyon ni Brother Bill. Lahat po, Lord, ito, pati mga Christ Family Prayer Group, may kanya-kanya po silang concern sa buhay, itinataas po namin. Lord, patuloy mo kaming gamitin for the conversion of non-Catholics and for the conversion of Muslims, that they will acknowledge you, Jesus, as their God. Thank you, Jesus. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless po sa inyo lahat, ha? God bless po.